Kailan pa ba to? Ang tagal na nito. O sabi ko, hala, wait lang, di ko na. Hi, this is Katrina Velarde and ngayon po ako po ay magre-react sa aking mga performances, memorable performances throughout the years. Tignan natin to kasi hindi ko din alam kung ano yung ipi-play ko dito. First video! Siguraduhin niya lang na hindi ako kadiri dito ah. Sabi ko na eh. Nakakainis! Uy, in fairness, ganda ng boses ko dito. Ano to? Sa TV5 to noon. I know, The Amazing Race. Kailan pa ba to? Ang tagal na nito. Sa ano pa to? Naalala ko sa Somewhere in Pampanga. Parang ganon. Tapos, ang alam ko, nag-aano pa kami dito, yung Trenderas. Yung nagpo-promote kami ng TV series namin nila Lara Maige tsaka Isabel De Leon. So, kumanta kami dyan. Pero, wala ko sasabihin. Maganda boses ko dito. Yabang. Nung time na to, ano lang, chill lang ako nito. Pero ito din kasi yung Suklay Diva Days ko. Tapos, actually, nag-enjoy lang din naman ako that time. Hindi ko masyadong in-expect na magkaka-concert ako ganun. Pero gusto kong mapunta sa industry. Yun yung goal ko kasi gusto ko nun makita si Ate Reg. Ay ate, ganun ako. Okay, next tayo. Second video. Ayusin nyo to pika-pika. Nakakapika. Ito na nga yung mukha na naman ako yung Bornal eh. Oh, yan, may kumatok ba? Siguro ako nito, 16 years old ako nito. Promise, kasi bago ako nag-X Factor nito eh. Nagpa-practice. Alam naman ng lahat ang story nito is sinasabi ko na sa mga interviews na nagpa-practice ako niyan kasi may singing contest ako kinagabihan. Tapos, ayan, parang kailangan kong ewan ko ba? Katatapos ko lang maligo niyan basa-basa pa yung buhok ko. Ang kulit na mukha ako dyan, view. Mukha akong itlog. Ay, nakakabuhisit. Okay, ano? Tapos, dahil lang po kayo nag-start yung nag-viral po kayo na so kayo. Ito yun. Ito yung video. Saan nyo nakuha? Saan lang? Saan lang? Kasi maliit yung video eh. Okay. Ano po naramdaman nyo yung nag-viral po kayo? Ano yan, bigla na lang nag-pop up yung mga, anong tawag dito, yung notification ko nun. Kasi private Facebook ako nun eh. Tapos bigla na, ano yan eh, good memories. So, saan po yung virality na yun? Saan po, ano pong naging effect na sa career? Malaki. Sobrang laki. Ito, magko-concert tayo ngayon. October 11, no Frontier Theater. Third video. Ano yan? Highlights po ng first half. Ay, ang taray! Bakit wala akong ganyan? Ba't di ko to? Oh, galit na galit si Jake, pa. Just parang Hoy! Si Tito Gary. alam na naman natin lagi, expect nila na magaling kumanta sa Katrina, but you will see Katrina like the movie. Papanoorin ko to kasi di ko to napanood. Wait. More numbers na dito.
Uy, pengi akong kopya nito ah. Ba't hindi ko alam to? Ba't wala akong ganito? Uy, nakakatuwa naman. May ganito na HD. Kita naman dyan na sobrang hands-on ni Tito Gary sa akin. Tinulungan ako ni Tito Gary dito sa lahat. Sound check. Kung ano yung call time ko, yun din yung kinall time niya. Grabe si Tito. Grabe. I love you, Tito Gary. Thank you so much. Umiyak ako niyan eh, nung nagpe-play sila nung parang, anong tawag doon? Yung parang VTR nung bago mag-start yung concert. Siyempre, nira-run through namin yun. Naiyak ako doon. Magulgul ako. Sabi ko, kaya ko ba? Siyempre, pag first siguro. Pag first na ano mo. Tapos, ewan ko ba, kinakabahan ako, pero nung nag-perform na ako, naging comfortable ako talaga. Siguro kasi excited din. Gusto ko din talaga. Nung first, talagang gustong-gusto ko din. Pero syempre, grabe yung pressure niyan kasi first time eh. Hindi ko alam kung magugustuhan nila o ano. Pero it came out very well naman. So, yay! Fourth na. Di nyo alam, naramdaman ko niyan. Alam nyo, grabe yan. Ano yan eh, kasi nung ni-rehearse namin yan, hindi ko na, syempre, nung nagre-rehearse kami, ako hindi ko na alam yung mga nangyayari. Pero parang meron silang, may nagkamali silang part. Parang, hindi ko alam kung sa prompter yata or ano, or basta somewhere sa music eh, basta parang connected sa ano. Na parang medyo nataranta sila kasi akala nila ma-figure out ko na may mangyayaring surprise. Tapos, actually din, nung hindi ko alam na pinatay na nila yung microphone ko sa monitor or sa house speaker kasi naka-in-ear kasi ako noon. So, kahit nung gumaganon-ganon ako sa umpisa, naririnig ko pa rin yung sarili ko. Kaya akala ko talaga walang anything. Kaya talagang, sabi ko, tapos nung narinig ko na yung boses ni ate, kumanta pa ako. Akala ko boses ko. Hindi biro. Sabi ko, wala, wait lang, di ko na. Sabi ko, parang ang kapal nung boses. Sabi ko, parang kilala ko to. So, ayun siya. So, hindi ko talaga alam to. Promise talaga, hindi ko talaga alam. Yung nanay ko, nakita si Ate Reg. Nakita siya sa, dumaan sa backstage. Nung kunento na sa akin nung huli na ganun daw yung nanay ko. Na-surprise na. Mas una siya na-surprise kaysa sa akin. So how has Ate Reg inspired your singing? Uy, kahit actually mga singing contest days. Kahit ang kinakanta ko, hindi Ate Reg that time, pero inspired by Ate Reg ang ginagawa ko nun. Kasi dati, hindi naman ako, dati nung sobrang maka-ages ako dati. Ages, ganyan. Yun yung mga, actually, nagsasara Heronimo din ako dati. Siyempre, yung mga, yung 16, yung kakapanalo lang ni Ate SG. Tapos, nung parang medyo na-explore ko na hindi na ako masyadong natatakot na umirit-irit. Yung parang mas pinapalaya ko yung lalamunan ko na kumanta talaga. Doon ko na-realize na, doon ako na-inspire ni Ate Reg ng sobra. Kaya ngayon, grabe, pag nakikita ko si ate, minsan di pa rin ako nakaget over na nakaka-work ko si ate. Tahimik lang ako talaga. Di ko alam paano ko siya i-approach. Nakaganon lang ako. Di ko talaga alam naiya ako. Nung 5. Eto yun. Hoy, wait lang. Bakit wala ako nito? Dapat meron din ako nito. Payat ko dyan, Tatapusin ko to kasi hindi ko nga to napanood eh. Tayong my choir.
cake. Birthday, baka advance or belated na siguro. Kailan ba yung second ko? Di ko na matandaan. Pero itong second, okay na ako dito. Medyo naka-get over na ako. Kumbaga mas na ako. Parang mas comfortable na talaga ako niyan. Kasi same venue din. And then, yung nakita ko kanina? Meron ako nakita kanina. Ang payat ko dyan, B. Sana all. Ay, memories. Yung second concert po ba may different feels like from the first concert? Parang may na-nervous pa rin po ba kayo? Meron pa rin, may kaba pa rin. Kasi ito yung inaano namin na parang sabi ko kay Tito Mon, what, yung musical director ko that time, sabi ko, Tito Mon, what if mag-acapella kaya ako sa umpisa, tapos gagawan ko ng vocal arrangement, yung ginawa ko yan, butterfly, tapos puro boses ko yun, layer ko yun. Sabi ko, gawan ko ng parang acapella, tapos yun, ang cute na, meron akong nakita eh. Wait. Sila Bugo. Ayun pala yung sasabihin ko. Ang pinaka-favorite ko dito, yung may choir. Kasi first time kong magkanta ng, may full choir nun. Grabe, nakakakilab. Oy, I surrender. Siyempre, alam ko na tong video na to, hindi ko natatapusin, no? Pero ang masasabi ko lang dyan, tinake advantage ko ang pag-idol sa akin ni Jessica dito. Kasi naalala ko nung nagpahinga akong mag-upload ng halos 1 taon sa YouTube covers. Tapos, sabi ko, ang tagal nang nakatenga ng YouTube ko. So, sabi ko, sino kaya ang pwede? Parang hindi pa ako ready. Kasi ito yung medyo may pinagdaanan ako that time. Sabi ko, parang hindi pa ako ready na maglabas ng cover mag-isa. So, that time also, parang katatapos lang din ng pandemic. Kakapanalo lang ni Jessica niyan sa The Clash eh. Tapos, pero hindi ko kilala si Jess kasi hindi ako nakakanood ng TV. Lagi akong nasa news kasi nga nung pandemic days, news tayo. So, nung sinearch ko yung pangalan ni Jessica, sinasabi sa akin ng mga tao na please do collaborations with Jessica. As in, sa messages ko, siya talaga yung sinasabi ng tao na mag-collab kami. Pagka-search ko sa Facebook, Jessica Villarubin, nakita ko meron siyang related post about sa akin na sabi niya, Katrina Velarde, my idol. Sabi ko talaga, yes, perfect. Tinake advantage ko talaga. Kaya sabi ko, hindi to tatanggi kapag kinolab ko. And ito din yata yung winning piece niya nung The Clash. Yung ibang mga kinanta niya, kung hindi ako nagkakamali, yung mga ibang kinanta niya sa The Clash, mga kinakanta ko din. Sa mga singing contest. No? So, very good. Nakakapag-collab din naman ako with other artists, no? Pero yung katulad din sila Jessica, parang it's my way of helping them also na magkalawak din yung nila sa social medias. Though napaka-easy naman na ng access ngayon, mag-viral and all. Pero iba pa rin kasi kapag meron kang produced videos katulad ng ganito, hindi lang yung minsan simple lang. Minsan, mas hinahanap ng tao yung parang gusto nila yung nado-download nila yung video or napapanood nila sa YouTube na may mga nangyayari, parang mala music video type, gano'n. Ayun na. Ganda ko dyan. Galing ni Direct Paul. Siya nag-isip niyan eh. Etong picture. It's okay na. Yung poster. Nakailang revise kami dito sa mga syempre, kailangan medyo tayo. Ang ganda, ang cute. Nakaka beauty queen, Mangarap na lang tayo na pero, imaginein mo yung first poster ng concert, fun. Second is medyo serious. Ang goal nito is magmukhang diva, gowns and all. You know? So, ano po may expect ng concert goers pag nagpunta sila sa third concert? Parehas lang. Hindi, syempre, ibibigay natin yung deserve ng mga taong manonood. Kaya naman po, bumili na kayo ng ticket. Malapit na yung concert. I'm singing songs na
hindi nyo pa naririnig sa ibang female artist and female singers din, no? And may mga paandar kami sa ibang part ng concert. So, abangan nyo yan. Manood kayo. Bumili na kayo ng ticket. October 11, No Frontier Theater. Okay? Supporters! No. Katrinatics, Ma'am Shi, mga bading, maraming salamat for supporting me all throughout the journey. And thank you sa mga nakabili na ng tickets. Sa mga hindi pa po nakakabili, please to buy your tickets sa ticketnet.com.ph. Sikat V3, October 11 po yan. New Frontier Theater. I hope to see you there. Ticketnet.com.ph. Don't forget po. Thank you, guys! Hi, this is Katrina Velarde, and please visit pikapika.ph.